meron ding sinasabi na merong meeting po, no? Si Garma, si Leonardo, at ito pong ang dating Pangulong Duterte, kasama din po si Bato de la Rosa, mga kababayan. No? So, siyempre, madadamay ang Bato de la Rosa. Maiiyak na naman ang Bato de la Rosa nito, mga kababayan. Kaya biglang, sagot agad si Bato, oy, hindi ako kasama dyan. Oy, walang meeting na nangyari sa amin. Ito po. Tahasang pinabulaanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga alegasyon laban sa kanya sa House Quadruple Committee o Quadcom kahapon, September 27. Kaugnay ito ng umano'y pagpupulong niya kasama sina former President Rodrigo Duterte, DAPOLCOM Commissioner Police Colonel Edelberto Leonardo at dating PCSO General Manager Royina Garma. Inungkat sa Quadcom hearing ang umano'y pagpupulong na isinagawa sa Davao City kung saan, sabi ni EDSTEC TV, mukhang natigil na si Shrek sa issues. Sinong Shrek? Sino Shrek? Si Harry Roque? Pinag-usapan umano ang Davao Template. Mariing itinanggi ni Senator Bato de la Rosa na kasama siya sa naturang pagpupulong. Paliwanag pa ng mambabatas, malinaw na it is very clear from the recorded video of that hearing that Congressman Paduano is very excited and very insisted of my alleged presence in that courtesy call despite repeated denials from all the resource person. Sa video recording sa pagdinig ng Quadcom na very excited at lubhang ipinipilit ito ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano. Ito ay sa kabilaan niya ng makailang ulit na pagtanggi na rin dito ng lahat ng mga resource person. Halatang halata din anya sa mga pagtatanong ni Congressman Paduano ang pagnanais nito na magkakasamang idawit siya ang dating Pangulong Duterte. Baka meron naman kasi talaga, no? Ikaw sagot ka na sagot diyan sa mga interview. Samantalang pwede mo naman niya sagutin sa Kongreso, imbitado ka naman. Di ba? Imbitado naman po ang ating senador na si Bato de la Rosa na hanggang 2025 na lang po. Ayaw umattend doon. Ay baka daw po ilang beses siyang makokontempt dahil sa pagsisinungaling. Kung hindi ka man nagsisinungaling at kung alam mo ang katotohanan, simple lang yan. Labas. No? Labas dyan sa lungga. Sabi nga, nagtatago ka sa saya ng Vice Presidente. Lumabas ka, pumunta ka sa Kongreso, doon ka magpaliwanag. Isa-isa mo silang soplahin doon. Eto ang ebidensya ko. Ito ang ebidensya ko na hindi ako kasama diyan sa mga naiuugnay na yan. Hindi ako kasama sa mga kabi-kabilang tegihan. Hindi ako ang nag-utos. Kaso alaw yagbols, mga kababayan. Takot pumunta sa Kongreso. Ay Chang, shout out sa iyo. Just Vincent, pare. Shout out. Sino pa ba? Dan TV Vlog. Shout out. At this time, defensive, guilty, pumipiyok agad. Ayan nga po si Bato de la Rosa. Sabi ni Dennis Ostonal, kailan kaya maibabalik ang parusang death penalty para kriminal at gumagawa ng mga illegal? Ayan. Since natanong mo yan, di pumunta tayo dyan, sa pangatlo po nating topic, mga kababayan. Hinihiling po ng ibang mambabatas natin na ibalik na po ang death penalty, mga kababayan. Sabi dito, ayan, death penalty reforma sa mga batas itinulak sa Pogo EJK probe. Naku po! Lalong kakabahan si Bato de la Rosa niyan. Pag narinig itong balita na ito, yun nga lang pong kulong. Halos magtago na sa saya ng Vice Presidente. Eto pa kaya? Tapos silya elektrika, Malamang po hindi mangamoy buhok. Kasi di ba sa silya elektrika daw po naaamoy mo yung sunog na buhok? Pag si Bato de la Rosa, mga kababayan, malamang po walang amoy sunog na buhok. Maybe amoy crispy pata yon. Medyo chubby-chubby po ang ating
ang ating senador, mga kababayan. So ano nga daw po ito? Yung bakit daw gusto nilang ibalik na yung death penalty. Pakinggan po natin yung balita. Iminungkahi ng isang kongresista na ibalik ang death penalty sa mga mabibigat na krimen. Sa pagkapatuloy ng pagdinig ng House Quad Committee, sinabi ni Overall Chairperson ng Surigao del Norte, Representative Ace Barbers, na panahon na para amyendahan ang batas na magpapalakas laban kontra sa mga sindikato at kanilang mga kasabwat sa gobyerno. Layan daw Alam niyo po yung sa Pogo, mga kababayan, yan ha. Lahat ng nasasangkot dyan, halatang halata naman po na nagsisinungaling eh. Marami na nga po sa ating mga kababayan yung gigil na eh. Sabi, sasabunutan ko tong babae na to eh. Sobra at labis-labis yung pagsisinungaling. Ayaw ko talagang mga magsabi ng mga katotohanan. No? Yung tipo bang, kung pwede lang eh agad-agad dahil halata naman natin na nagsisinungaling sila eh, erekta na yan sa kulungan nila. Wag nang palayain niya mga yan. Wag na natin gawin tong investigasyon na to. Kung pwede nga lang ganun eh. Kasi halata naman po talaga, mga bossing. Biruin nyo, nag-umpisa sa usaping farm kay Alice Go. Hanggang sa lumalim yung investigasyon, hanggang sa nakasama na, nahuli si, sino yan? Si Go, yung isa. Si Ong, Cassie Leong. Nahuli na lahat. Binalik na sa Kongreso, pinapunta na sa Senado. Ganun pa din po. Malulupit mga magsinungaling, mga kababayan, ha? Pero hindi naman dahil sa pagsisinungaling kung bakit nila ipinupush yung death penalty. Dahil na din po, mga kababayan, sa mga nabiktima, buhay po yung mga nabiktima, mga kababayan. Buhay po yung nawala sa mga nabiktima. Pogo? Meron dyan, karamihan dyan ang nabiktima ay mga taga-ibang bansa. No? Na pinapapunta nila dito sa Pilipinas para magtrabaho sa Pogo, para magtrabaho ng illegal. Pag hindi sumunod sa kanila, tinotorture nila. Hanggang sa yung pantotorture nila, hindi na nila napipigilan, hindi na sila talagang, yung hindi na nila nare-realize na malapit na palang mategi. Oo, yun. Kaya nga po, may magaganap na hukayan di ba? Diyan sa mga Pogo facility. Sa pangunguna po, Winston Casio, mga kababayan. Magbubungkal sila dahil ang paniwala, ang sinasabi nung nagturo, meron pong mga nategi at diyan ibinabaon. Sabi ni Rego Adventure, mas lalalim pa ito. Marami pang individual ang masasangkot sa naturang iskandalo at yayanig sa politika kung sino ang sangkot. Hindi na po sila natatakot sa Pilipinas